Saldi ko, based din sa panaginip ko na si Tambaloslos ay gustong mag-reach out kay Sarah. Di daw siya ang mastermind. Well, talaga ang mastermind si Lisa Tanas. At si Marcos Jr. Pero muna si Lisa Tanas, sabi ko nga, si Bangag is protector lang. Using his power bilang presidente. But the mastermind ng lahat ng mastermind, si Lisa Tanas lahat. Dahil tamat naman ng si Bangag, wala kang alam yan, lagi nagsisingot. Binibigyan lang yan ng pang-addict ni Lisa Tanas. Gusto mag-reach out ni Tambaloslos kasi tina-target din daw siya nitong mag-asawang to. Yung si Lisa Tanas at saka si Bangag. So, pwede sigurong totoo na i-all out niya na. Pero tignan natin. Yes. Kasi si Saldi ko umamin na eh. Walang inosente sa kanila. Pananagutin nila yung batas. Pero dapat, pananagutan nila yung batas, dapat ma-target ang mastermind. Which is si Lisa Tanas Marcos. Ito. Ito hayop na ito. Itong pirot na yan. Yan ang mastermind. Paulit-ulit ko na sa inyo yan sinabi. Ay, alam mo, pwede naman lumabas yan si Romualdez nang hindi nyo alam. Ang private plane lang yan. Ito si Tambaloslos. Optics lang to. Diba? Dalakuhin tayo ng putang na. Ikulong mo. Diba? O Bartolinahin mo si Tambaloslos, maniniwala kami. But you're not gonna do that. Pare-pareho silang magkakasabwat. Ang huling impormasyon ko sa aking informante ay nakapag-ayos na raw po ang mga bangag sa pamamagitan ni Charis dito kay Tambaloslos. After all, blood is thicker than water. Mukhang naayos na raw itong si Tambaloslos at hindi na itutuloy yung kanyang... So ayun na nga, yung sinasabi naman dito nitong si Maharlika ay parang sa panaginip lang niya. Parang napanaginipan niya na sinasabi ni Saldi ko na gusto daw ni Tambaloslos mag-reach out kay BP Sara na sa akin lang naman pero parang napakalabo. Kasi sobrang laki na ng damage na ginawa nila kay BP Sara. At sinabi na rin ni BP Sara na hindi siya magpapatawad, di ba? Parang napakalabo nun. Pero yung sinasabi niya na kung talagang totoo itong pakulo nila na to, kung itong pinapalabas na to ni Tambaloslos, so dapat ikulong talaga ni Remulla si Tambaloslos kung totoo yung mga departure, na yan, chuchu, sabi niyang ganun. Pero yung sinasabi din nito na si Lisa talaga at si Marcos Jr. ang mastermind, yung talaga ang totoo. Kasi sinasabi nga niya na hindi siya ang mastermind, pero alam niya kung sino yung mastermind. Tapos si Saldi ko nga, umamin na talaga na si Marcos Jr. at si Romualdez naman ang may kagagawan niyan. So, talagang siguro nga, totoong si Lisa, tapos pinoprotectionan lang nitong pwesto ni Bongbong Marcos. Kasi parang gano'n naman, doon naman talaga papunta. Yun naman talaga yung medyo lumilinaw na talaga. Kaya nagkakagulo-gulo ngayon. Na syempre, hindi naman naamin yung mga yan. At saka yung sinasabi nga ni Atty. Harry Roque, nagkasundo na kaagad kasi sinuyo lang ni Charis, si Saldi ko, si Tamba. So wala na. Pakulo lang lahat. Ang hirap pati maniwala kapag si Remulla yung nagsasabi. Talagang, alam mo yung napakalaki ng doubt sa isip mo na, totoo ba itong sinasabi na to? Pag si Remulla na yung nagsasalita kasi napakahirap niyang paniwalaan. According to Saldi ko, based din sa panaginip ko na si Tambaloslos ay gustong mag-reach out kay Sarah. Di daw siya ang mastermind. Well, talaga ang mastermind si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Pero muna si Lisa Tanas, sabi ko nga, si Bangag is protector lang. Using his power bilang presidente. But the mastermind ng lahat ng mastermind, si Lisa Tanas lahat. Dahil tamad naman na si Bangag, wala kang alam yan, lagi nagsisingot. Binibigyan lang yan ng pang-addict ni Lisa Tanas. Si Lisa Tanas talaga ang mastermind. Napoprotektahan lang, itong mastermind nila, nagtatago sila sa pagiging presidente, sa power, okay, ng Bangag administration. And now, tignan natin kung ano yung nakalagay sa affidavit ni Tambaloslos. Walay. Nakalagay ba ang pangalan ni Lisa Tanas doon? So doon natin malalaman. Feeling ko lang kasi doon sa panaginip ko, nung nasa Austria ko, sabi doon sa panaginip ko ni Zaldi na yun na nga, may gusto mag-reach out ni Tambaloslos kasi tina-target din daw siya nitong mag-asawang to. Yung si Lisa Tanas at saka si Bangag. So pwede sigurong totoo na i-all out niya na. Pero tignan natin. Tignan natin kung ito ba ay smoke screen lang. Gaano kabigat yung nilalaman ng kanyang affidavit. Di ba? Yes, sabi si Lisa Tanas, sabi ni Grace, si Lisa Tanas ang commander-in-chief. Siya talaga yan. Yan ang expose ko sa inyo mga palangga. Di ba? Dinilatan nga lang niya ng mata si Bangag. Okay? Yes, so dito tayo magkakaalaman. Si Amy, okay? Si Amy Marcos, di ba? Ang nagsalita siya even before, laban sa kay Romualdez tungkol dun sa chacha na yan. Remember that? Okay? Then,
Pero madami pa niya pasakali eh. Then yung kapatid niya, inamin niya na siya ay addictus na ganyan-ganyan. Pero hindi pa rin all out si Wala Amy pa Marcos. Hindi na tayo Dapat magka-cross tinuluyan na niya yan Romualdez eh. Araneta Marcos. Pero kasi, tignan natin kung ito ba ay last resort na ni Tambaluslos. Kung ito ba ay totoo. Kaya sabi nga natin, maniniwala lang tayo dun sa bigat ng kanyang affidavit kung may Wala. ilalabas siyang mga Parang hindi annexes totoo naman. or mga attachment. Kasi si Zaldico umamin na eh. Walang Si inosente Zaldico sa kanila. pwede kasi naglabas pananagutin nilabas nila na niya yung batas. halos lahat Pero eh. dapat, pananagutan na yung batas, dapat ma-target ang mastermind. Which is si Liza Tanas Marcos. Itong hayop na to, itong pirot na yan, yan ang mastermind. Paulit-ulit ko na sa inyo yan sinabi. Alam mo, pwede naman lumabas yan si Romualdez nang hindi Yes. nyo alam. Magpa-private plane lang yan. Pwede, Ito si pwede. Tambaluslos, optics lang to. Na kunyari, whole departure. O sige, magre-release tayo whole departure ka muna, Tambaluslos. Pero pwede ka naman magpagamot sa Singapore. Sumakay ka ng private plane, okay? Ganyan-ganyan. Diba? Lulukuhin tayo ng puta ka na, ikulong mo. Diba? O Bartolinahin mo si Malabo. Tambaluslos, maniniwala kami. But you're not gonna do that. Pare-pareho silang magkakasabwat Yes. ng pamilyang yan, Araneta, Romualdez, Marcos, yung hayop ng pamilyang yan at mga kasabwat nila. Isama mo na lahat. Lahat ng mga kasabwat nila ngayon. Ang dami yun, mahirap isa-isayin. Pero yung mga maletas kongresistas, yan lahat. Pwede yan, etos lang yan, kunyari whole Etos departure. talaga. Pero nakasakay sa private. Ang huling impormasyon ko sa aking informante ay nakipag-ayos na raw po ang mga bangag sa pamamagitan ni Charis dito kay Tambaluslos. After all, blood is thicker than water. Mukhang naayos na raw itong si Tambaluslos Naku, at hindi palabas na lang itutuloy yung talaga kanyang banta. Sabi ko naman sa inyo, yung ganyang mga pananalita galing sa kay Tambaluslos, that can only mean na nagpapaayos siya at mukhang inayos na siya. At ang balita ko Nag-i-inacte nga, lang. si Charis daw ang kumausap sa kanya, which makes sense kasi nga, si Charis, pamangkin niya, tapos bago pa maging kongresista itong si Charis, nag-intern na sa kanya as majority floor leader at syempre, nung siya ay speaker, si Charis ang majority Speaker. floor leader. No? So, it makes sense na kung makipag-ayos ay ang papadala ni Bangag mismo ay yung kanyang paboritong anak na si Charis. So, ayan na nga. Puro ka-etyosan lang lahat ng mga ginagawa na to. Kasi yung style naman kasi nung paglabas ni Romualdez, yung pagsasalita niya, parang nagbabala lang naman siya na pag siya'y tinuluyang ilaglag, ilalaglag din niya lahat eh. Ganon, ang datingan niya. Tapos itong sinasabi niya kasi na parang nakakausap niya sa panaginip niya. Parang iba yung sinasabi. Ito klaseng nakakausap nila ni Atty. Harry Roque si Zaldico. Kasi nga sila yung nag-confirm na wala naman talaga si Zaldico sa check eh. So, parang pag tuwing sinasabi nito na napapanaginipan niya si Zaldico, parang totoong nakakausap nila ni Atty. Harry Roque. So, hindi nila pwedeng sabihin yan kasi malalagot kasi nga hinahanap, di ba? Tapos yun nga, yung sinasabi niya na, pero yung sinasabi nga niya na parang makikipag-ayos or mag-reach out si Tamba kay Sara, napaka-imposible nun kasi napakalaki na ng damage na ginawa nila kay BP Sara. At saka sinabi na rin naman talaga ni BP Sara na hindi siya magpapatawad, lalo na doon sa ginawa nilang pagnanakaw. Kaya napakalabo. Kasi parang kahit mag-reach out ka kay BP Sara, hindi ka na rin matatanggapin eh. So yun, napakahirap. Kasi nga pinagloloko na lang naman ang mga tao eh. Kita mo yan? Kahit kasinungalingan, paninindigan pa rin nila. Parang sablay na sila, huling-huli na sila sa pagsinungaling dun sa sinasabi nilang nahuli si Zaldico. Tapos yun nga, ang lagi rin itong sinasabi, umamin na nga si Zaldico. Tapos si Tambaluslos sinabi niya na hindi siya yung mastermind. So talagang papunta dun sa mag-asawang bangag kay Liza at kay Marcos Jr. So ang sinasabi nga niya, talagang si Liza lahat yan. Noon pa yan eh. Simula pa lang nang mag-out to na bumaliktad siya kasi 'di ba nga supporter talaga to ng mga Marcos. Simula nang bumaliktad siya, si Liza na talaga ang sinasabi niya na may kagagawa ng lahat. So alam niya talaga. At saka yung mga pinasabog, totoo naman eh, yung mga nangyayari kay Liza. Kaya dun, bad trip talaga siya. Talagang nanggigigil talaga siya. Sa tuwing si Liza ang topic niya. Pero totoo naman eh. Kasi sabi rin to ni Atty. Glenn Chung na nako, yan si Bangag, isang lakihan lang yan ng mata ni, nga tawag ni Atty. Glenn kay Liza? Ni Butod. Wala na yan, tiklop na yan. Parang gano'n. Kasi, hindi lang yan Bangag, under desire pa yan. Yung sinasabi ni
Attorney Glenn Chong. Si Attorney Glenn, alam din nun lahat ng style ni Lisa eh. Style nilang mag-asawa, kaya hindi rin talaga sasabihin galit lang sila. Talagang totoo yung sinasabi nila kasi alam niya eh. Ang tagal niya nagsilbi dyan, walang bayad sa mag-asawang yan. Tapos eto nga, dapat kung wala, ang hirap naman kasi talagang paniwalaan eh. Sasabihin nila na may kaso, may ganito si Tamba. Kasi hanggat hindi nila talaga kinukulong at hindi ina-out lahat, hindi sinasabi, walang nilalabas na kahit ano, dala ang ginagawa ni Tamba. Wala yan. Hindi dapat paniwalaan. Parang pakulo lang, palabas lang. Sabi nga nung iba, parang ginagawa nila yan lahat ng pakulo para umabot siya hanggang 2028. Yun ang sinasabi. Pero syempre, hinihintay natin kung ano pa. Sabi nga, sakyan nyo lang ng sakyan kasi nga wala eh. Ganun talaga, pinapaikot-ikot at pinagdolo ko lang nila ang mga tao. Sobrang sama ng ginagawa nila. Pero may katapusan yan lahat.